Thank you. Good morning po, bawat isa. Okay. Ang topic natin for natin is back to basic. Okay? So, ang huli nating topic is fellowship. Malinaw ba? Yan. Fellowship. Fellowship means partnership or sharing. Okay? Yun daw yung Greek word na tinranslate na partnership or sharing. It is not limited to an activity of the church conducted only during Sundays at the fellowship hall. Kasi tayo yung mga nasa children, alam na nila pag fellowship, may fellowship sa taas. Or pag nagtanong, saan ka pupunta? May fellowship kami. Okay? So, hindi siya limited dun sa activity natin dito sa taas, sa fellowship hall. It is a way of life. A life that shares God's love by God's grace to God's children on a mutual Christian life. Okay? Ito yung one life with God, one purpose, one source, one function, one power, and one head, which is Christ. Ang objective ng fellowship, it's in Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints to the work of serving and building up the body of Christ. Yun yung pinaka-objective bakit nagfe-fellowship tayo. Let's bow down our heads. Manalangin muna tayo. Lord, maraming po salamat to Lord God sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, na patuloy kayo, Lord, ang nangunguna, Lord, sa gawain ito. Ito, Lord, ay para sa inyo, Lord God. We come here to worship you, to thank you, Lord God, to praise you, Lord God. Ibalik sa inyo, Lord, ang papurit pasalamat, Lord God, sa lahat ng ginagawa ninyo, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat, Lord God. At ngayon, Lord, kayo, Lord, ang mag-instruct sa amin, Lord. Use us mightily, Lord God, in your kingdom. Thank you, O Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God. You know our needs. You are the answer, O Lord God, for all our needs, O Lord. Thank you, Lord. Prepare our hearts, prepare our minds, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang verse natin ito, 1 Corinthians 12 to 14. Okay? As the body is one. Ito palang analogy na binigay ni Christ. Parang ang katawan ni Kristo, inano niya sa isang katawan ng tao. Okay? It has many members. And all the members of the body, being many, are one body. So also in Christ, 13, For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews, Greeks, whether bond or free. And we are all given to drink into one Spirit, for the body is not one member, but many. Next. So, itong metaphor as a body, unique siya in a sense na sa Old Testament, sa New Testament lang meron. Okay? Sa Old Testament, ang inaano ng Panginoon doon is yung chosen people niya, yung Israel. May metaphors din siya na sabi niya ang chosen people ay parang vineyard na pinlant niya. Okay? Para silang mga sheep at siya yung shepherd. Okay? Sa New Testament, si Christ
siya mismo, sinabi niya nung pinipreach niya, sabi niya, I am the good shepherd. Inaako niya yung, hindi, sa Old Testament, kahit sa mga Jews, nung narinig si Christ nung pagsabi sa kanya na I am the shepherd, ano sa kanila yon? Naintindihan nila na it's the Old Testament scripture na sinasabi ni Christ, ako yung shepherd. Okay? Sabi din ni Christ, I am the vine, you are the branches. You cannot, without me, you cannot do anything. Okay? Dito, sa metaphor ng katawan, ang sinasabi niya, lahat tayo is a part of the body of Christ. Okay? Walang importante, lahat pantay-pantay. Hindi lahat mata, hindi lahat kamay, di ba? Meron tayong lahat part. So meron sa atin nakikita, katulad ng mga sa stage, nakikita yan, no? Yung mga parts na nasa labas. Pero yung mga parts na nasa loob ng katawan, importante din. Di ba? Yung mga sumasakit na yung mga joints, naiintindihan ninyo na talagang importante yung mga hindi nakikita. Okay? Yung mga kidneys, yung mga heart, diba? Importante din sila. Kahit nga yung sakit lang ng ngipin, iisang ngipin lang yung sumakit, yung buong katawan mo na yung nararamdaman yung sakit. At hindi ka na hindi ka na maka-perform na mabuti. No? Ewan ko kung makakapasok ka pa ng trabaho noon. So, yun yung metaphor na inaano ng Panginoon sa atin. We are part of the body na meron tayong bawat isa, meron tayong tungkulin. Meron tayong ginagampanan na tungkulin. So, hindi tayo pare-pareho. Okay? Parang puzzle. Parang puzzle. Yung hindi pwede kahit saan mo ilagay. Meron talagang isang part ng puzzle. Doon lang talaga siya. Di ba? Hindi mo pwedeng halo-halo yun eh. Kasi hindi lalabas yung figure ng puzzle. Kailangan talaga, meron talagang isang part doon na sakto lang doon sa puzzle na yun. Ganon din tayo. Okay? Meron talagang part ka sa katawan ni Kristo at yun yung kasama doon sa fellowship. Okay? Isa yun doon sa pinaka-essence. It is by God's grace we have privilege to enjoy the fellowship of our brothers and sisters in Christ. Pribileyo yun. Yung mga, katulad nila Brother Elmer, umaalis. You know? Sila Ansley, aalis. Ibig sabihin, yung the next week nila or the next months nila na hindi tayo kasama, naghahanap sila ng katulad natin na Kristiyano, na the same faith, the same love for the Lord, na hinahanap nila yung fellowship. At itong fellowship natin na nagsasama-sama tayo, it's a privilege. Sa grasya lang talaga ng Diyos. Kasi minsan, magkakaroon ka ng trabaho na hindi ka na pwedeng mag-attend. Okay? Hindi ka na, marami sa atin nakaka-relay doon. Minsan may mga pasok na hindi ka na pwede mag-attend. No? Nung binuksan yung golf clubhouse sa amin, ino-offer sa akin yung maintenance manager position. Sabi ko, may linggo kayo eh. Hindi ako pwede dyan. Ibig sabihin,
ano talaga yung calling sa iyo ng Diyos, kailangan mo siyang mas matimbang siya sa buhay mo. Kung hindi ka happy doon sa gagawin mo, dito na ako sa Diyos. No, yung fellowship with Christ, yun yung pinaka-essence nung pinaka-buhay ng buhay ng Kristiyano. What part of the body are you? Okay? Yan. The truth about the fellowship. You're neither in or out of the fellowship. Okay? And sabi sa John 10:26, but you do not believe because you are not my sheep. As I told you, 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give eternal life to them, and they will never perish, and no one can snatch them out of my hand. Marami kasi ako, nung bagong Kristiyano ako, marami akong naririnig na gano'n. You fall out of the fellowship. No? Paano ka babalik ulit sa fellowship? Nung binabasa ko at pinag-aaralan ko, hindi pala talaga gano'n. You don't go out of the fellowship, you don't go in. Hindi ka pwede balik ka ulit sa fellowship at saka lumabas ka ulit. Hindi pwede gano'n. Once you're in, you're in. But when you're out of the fellowship, you're out. Kasi, ang sinasabi ng Panginoon, ang fellowship, once tinanggap mo na siya as personal Lord and Savior, you're already in the fellowship. Okay? Hindi ka na nawawala yung joy mo, oo, sa kasalanan mo na nakukonsensya ka, hindi ka na nag-a-attend. Oo, pero hindi ka nawawala sa fellowship. You're in the fellowship. Okay? We have one life in Christ. Ang common sa atin lahat ay ang life natin in Christ. Okay? Salvation natin. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has godliness and ungodliness? And what communion has light and darkness? Walang fellowship. Diba? Ang believer at saka unbeliever, walang fellowship. Hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng sharean ng gospel sa kanila, hindi natin kausapin. Friends mo. Pero ang pinag-uusapan na Christian fellowship, it's within the faith. Okay? Yun yung basis. Basis ng fellowship. The shared life. Once naging Kristiyano ka na, binigay mo na yung buhay mo kay Kristo, you are in the fellowship. Okay? 1 John 1:2. And the light was revealed, and we have seen and testify and declared to you the life, the eternal life which was with the Father and was revealed to us. Verse 3. That which we have seen and heard, declared to you, and you also have fellowship with us. Yes, our fellowship is with the Father and the Son, Jesus Christ. Ang fellowship talaga natin is a shared life. Okay? Ang ligtas, no, yung buhay na binigay mo na kay Kristo, kasama ka na sa fellowship. Okay?
Ganun talaga ka, ano yun, nung nagano ka kami dito, nagtatanong si Lara, bakit puro Christian? Yun yung essence noon. Salvation is what brings you in the fellowship. We have an obligation and responsibility to true Christians, true believer. Ngayon, nasa loob ka na ng fellowship, meron ka ng responsibilidad sa bawat isa. Number 2, the nature of fellowship. Ang sharing. Okay? Nung nag-umpisa yung church, nung Acts chapter 2, ito yung from 41 to 47, ito yung nangyari sa kanila. Then those who godly received the word were baptized. Naging Kristiyano na. Then were added daily about 3,000 souls. 42. They continued steadfast in the apostles' teaching and fellowship and breaking of the bread and prayer. Fear comes to every soul. Itong fear na to is fear of the Lord. Okay? And many wonders and signs were done through the apostles. All who believed were together, and all things were in common. They sold their possession, goods, and distributed to all according to anyone who had need. Day by day, they continued steadfast with one accord in the temple, breaking bread at home, and took their food with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with men, with all men. The Lord added to the assembly day by day to those who were saved. Ito hindi parang komunista. Ang komunista, hindi ka talaga mag-aari ng kahit ano. Diba? Ang may-ari ng lahat ng property ay ang communism. Tapos, dinidistribute sa mga komunista na tao. Di ba? Ito sa kanila, hindi communism yan. Kasi, marami kang mababasa sa Bible na meron, na doon sila nagbe-breaking bread sa mga bahay-bahay. Nasa kanila pa rin yung mga bahay. Ibig sabihin, ang sinasabi nila, ang binebenta nila, pag may need, yung halimbawa, ako may 3 hektarya pa, sobra, na lupa. Bebenta ko yung 1 hektarya, bibigay ko sa simbahan, kung may kailangan, yun yung gagamitin. Ganon yung inaano nila. Minsan, kung wala talaga silang ibebenta na, sila yung nagfa-fast. May kapatiran na kailangan kumain, magfa-fast ako, yung para sa akin, bibigay ko sa kanya. Ganon ang ginagawa nila. So, basically, nagtutulungan sila. No? At lahat nung hindi pa believer yun ang nakikita sa kanila. Di ba, ang sabi sa Bible, they were amazed with the love na nakikita nila sa bawat believer. No, kung paano sila, di ba ang sabi ng Panginoon, you will know them by their love. Yung pag-ibig sa bawat isa, makikita mo yung pag-ibig nila. So, ang talaga natin is sharing. Okay? Number 3, yung nature sign, the breaking of the bread. Yung Lord's table, o yung sa atin every first Sunday. So dito, ang sabi dito, di ba kanina, pati breaking of the bread na from house to house ginagawa nila. Meron kasi ang nangyayari, parang in remembrance ng ginawa ni Kristo. Di ba? Ang sabi, remember yung ginawa ni Kristo para sa atin. Dito, 1 Corinthians 10:15 to 17.
I speak as wise men. Judge what I say. 16. The cup of blessing which we bless, yung grape juice, isn't it sharing of the body, of the blood of Christ? And the bread which we break, isn't it a sharing of the body of Christ? 17. Because there is one loaf of bread, we who are many are one body, for all have partake on the one loaf of bread. Ibig sabihin, it symbolizes unity. Sama-sama tayo nagpartake. It's a celebration of our fellowship because it's by God's grace alone that we can draw near to God and fellow Christians. We are all in the same footing, sinners saved by grace and serving Christ as our head. Ang breaking of the bread natin, ang meaning talaga niya is celebration ng ginawa ni Kristo sa atin. Okay? Going deeper, ang bawat Kristiyano, okay, nakakaranas ng hirap, ng trials, testing, ng mga sakit. So, talagang dumadaan talaga tayo sa mga trials ng buhay na talagang lahat tayo dumadaan sa ganon. Okay? At yung breaking of the bread, yun yung nagiging sama-sama tayo. Nagpapasalamat sa Diyos. Kahit minsan nagkakasala tayo, bumabalik ulit tayo sa fellowship. Naghihingi ng tawad sa Panginoon at tawad sa bawat isa kung nagkaroon man ng gulo or misunderstanding. Sama-sama ulit tayo nagkakaroon ng fellowship dun sa breaking of the bread. Di ba ang warning dun sa breaking of the bread? Do not partake the breaking of the bread in an unworthy manner. It will bring judgment to yourself. Bakit? Kasi ang fellowship ay importante talaga sa Diyos. Mini-maintain niya yung holiness ng fellowship. Okay? Ngayon, kung nagpa-partake ka na in an unworthy manner, ibig sabihin, may kasalanan ka, may grudge, may kung ano man yung naghihinder sa'yo. Okay? At sumama ka doon sa, nag-participate ka doon sa sama-sama nating breaking of the bread, nagdadala ka ng judgment to yourself kasi, yun nga, sabi nga ng Panginoon, walang fellowship yung light at saka dark. Wala. Kaya pag may kasalanan, is-settle mo yung kasalanan para maayos yung fellowship. Okay? Hindi pwedeng dapat naiintindihan ng bawat Kristiyano yon. Yun yung responsibility natin sa fellowship. Kasi, sino nakakaalam na meron kang kasalanan? Ikaw. Di ba? Yung mga kasama mo, hindi naman nila alam na meron kang struggle sa sex, meron kang sa fornication, hindi nila alam. Ikaw yung nakakaalam doon sa struggles mo at sin mo, dapat bago kang mag-partake, ayusin mo lahat ng sarili mo. Bago ka magsama-sama tayo mag-partake. Kasi you'll bring judgment to yourself. Ganon yung effect ng kasalanan. Next, yung danger. Ito yung sin. Bakit ganon? Because sin divides, corrupt, remove the joy, the power, the testimony. Nakarinig na ba kayo na, diyan pala nag-a-attend sa inyo yon? Kristiyano pala yon? Di ba? It removes
the power of testimony. Ganun ba yung Kristiyano? Di ba? At hindi lang siya yung naapektuhan, pati kayo. Pati yung mismong fellowship. Kaya nga dapat talaga, malinis yung bawat isa. Kasi, parang yung balik ulit tayo doon sa puzzle, pag hindi ayos yung puzzle, hindi buo yung, ibig sabihin, yung function ng fellowship, hindi siya buo. 1 John 1:2. And the life was revealed, and we have seen and testify and declared that the life declared to you, the everlasting life which was with the Father and have revealed to us. That which we have seen and heard and declared to you, that also we have the fellowship with us. Yes, parang yan din yung kanina. No? Parang yan din kanina. Our fellowship is with Christ, the Father and Son. Instruction. Remove. Di ba yung sa Matthew? Yun sa Matthew. Ang sabi ng Panginoon, kung may nakikita ka na mga kapatid mo nagkakasala, ang una-unang gagawin mo, tanggalin mo muna yung beam na nasa mata mo bago mo tanggalin yung maliit na speck doon sa mata ng kapatid mo. Ganon talaga yung part natin doon sa body. Hindi ibig sabihin na napapansin mo yung nagkakasala yung kapatid mo, gusto mo i-confront, pero ikaw mismo, hindi mo pa inaayos, okay? Yung relasyon mo sa Panginoon. So, yun yung instruction sa atin ng Panginoon. At paano kung yung kapatiran mo ang may kasalanan? 'Di ba ang instruction sa Bible, kausapin mo siya para ma-restore ulit siya sa fellowship. At pag ayaw niya, magdala ka ng dalawa. 'Di ba? Or tatlo, or the whole church. Kung ayaw pa rin niya, hindi siya pwedeng isama sa fellowship. Kasi nga, the sin divides the fellowship. Nagiging nagiging nawawala yung testimony ng church. Nawawala talaga yung power ng Holy Spirit sa hindi siya nagmo-move. Okay? Hindi siya nagmo-move sa natin, sa midst, dahil hindi tayo nagfa-function because of sin. And fifth, yan, the responsibility of fellowship. It's serving. Okay? Sa serving, ito yung nung Last Supper, Christ instituted or teach yung mga disciples the lesson of all lessons. Nung nag-uusap sila kung sino yung great in the kingdom, kung sino yung number 2 at sino yung number 3, si Kristo naghugas ng paa nila. Bumaba siya, inugas niya yung paa ng bawat isa. Sabi niya, alam ba ninyo kung ano yung ginawa ko sa inyo? Yun din ang gawin ninyo sa mga kapatiran ninyo. Hindi ito yung parang magkakaroon tayo ng ordinance ng foot washing. Hindi ito yung ang pinopoint out ni Christ with humility and service. Yun yung kailangan natin to help or to yung natin, exalt yung fellowship, no? Para lahat ay lumago
bilang Kristiyano. So, yun yung pinaka-essence ng service. Pero dito sa service, may dalawa, no? It's by the spiritual gifts na binibigay sa atin ng Panginoon. Next slide, please. Yung spiritual gifts, it's a divine enabling sa bawat isa. Okay? Divine enabling, unique to each one. It's a gift package for you. Ang sabi ni Peter, you will receive a gift. Hindi plural, gift. Is from the Holy Spirit. Kahit yung Holy Spirit, ang gift niya is singular din, gift. Pero the fruit of the Spirit is fruit. Walang S, pero love, joy, peace, patience. Di ba marami? It's isa lang yun na fruit, pero marami. Tayo, bilang Kristiyano, minsan nagtitingin ka sa mga Corinthian, tinitingnan mo, ano ba yung gift ko? Gift of healing or gift of teaching? Hindi ganun yun. Meron kang gift, binigay sa'yo ng Panginoon, pero hindi isa yun. Alam mo yung palette na sa painting, nandun yung lahat ng kulay. Okay? Ang Diyos, naglagay siya ng mga kulay sa bawat isa sa atin, binigyan niya ng gift, lahat ng kulay nandoon na. Iba-iba lang yung intensity. Iba-iba lang yung gifting. Pero, hindi isang gift yun. Marami yun kasama doon. Baga sa walang Kristiyano na pareho. At walang gift na pareho. Katulad lang na walang snowflake na pareho. Di ba? Walang mata din na pareho. Di ba? Kaya nga may, wala rin thumb mark na pareho. Kasi, lahat nung binigay sa atin ng Panginoon, para sa'yo lang talaga yon. Dahil yung piece doon sa puzzle, ikaw lang yon. Walang ibang papasok doon. Okay? Para sa'yo lang yun. It's for you to do your part in the fellowship. Walang iba gagawa nun. Kasi, hindi naman siya sukat dun eh. Nakuha ninyo? Yung part ni Pastor, wala pa ibang pwedeng gumawa. Yung part ni Brother Alex, walang ibang pwedeng gumawa. Meron siyang part, merong part bawat isa sa atin na hindi natin pwedeng gawin yung part ng iba. Okay? Kasi, yung gift mo na binigay sa iyo ng Holy Spirit, para sa iyo yun, para dun sa part mo, dun sa body. Sample, yung kamay, meron siyang gifting na siya lang ang pwede, hindi pwede paa di ba? Hindi, kamay lang talaga pwede. Meron siyang gift na kamay lang talaga. Ganon din tayo. Okay? Kung heart ka, nagdi-distribute ka ng blood, ng life throughout the body, ikaw lang ang gumagawa nun. Okay? Walang iba gagawa nun. Ang kidney, siya lang yung maglilinis, walang ibang gagawa nun. Okay? Tayo, bawat isa, may part tayo sa body na wala rin ibang gagawa kundi ikaw yun. Kung hindi mo gagawin yun, hindi magpa-function yung katawan na maayos. Ganun lang kasimple yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang gift ng bawat isa ay binigay talaga sa atin uniquely. No? So talagang hindi ito talent, talagang it's the divine gift, divine enablement na ang Diyos nagbigay sa atin na tayo lang ang pwedeng gumanap. Sa service, meron yun yung isa gift. Yung pangalawa,
one another commands. Okay? Di ba naturo na sa atin ni Pastor yon, yung mga one another commands. Pero may positive at negative yon. Ang negative, ito. Ang sinasabi niya, si Christ ang nagsabi. Actually, ito yung unang instruction sa church. Matthew 18. Ang unang banggit niya ng church, I'll build my church. Ang pangalawang instruction niya, ito. Sabi niya, sa verse 6, whoever causes these little ones who believe in me to stumble, it would be better for them to hang a millstone around their neck, tapos magpalunod na lang. Okay? Mas mabuti pa daw yan kaysa yung ma-stumble yung isa sa mga believer dahil sa'yo, na-stumble sila. Ang susunod niyan, ang sabi niya, mas mabuti pang pumasok sa kingdom na wala kang isang mata kung ang mata mo yung doon ka nagkakasala. Di ba? O mas maganda pa, wala kang isang kamay kung ang kamay mo yung nagkakasala. Tanggalin mo yun at makakapasok ka sa kingdom. Mas mabuti pa daw. Ganon. Kasi importante sa kanya yung fellowship. God gives everything. No? Si Kristo, binigay niya yung buhay niya sa fellowship. So pag isa sa mga mahal niya ay na-stumble dahil sa kagagawan mo, mas mabuti pa daw yan ang gawin mo kaysa yung ma-stumble. Okay? Next slide, please. Yung one another comments. Alam na natin yan. Love one another, forgive one another, exhort one another, edify, and build one another, teach one another, pray, encourage, confess our sins to one another. Ito merong commentary diyan. Confess your sins to one another. Bakit daw? Kasi ang sin, it only works in your life pag nakatago siya. Okay? Pag walang nakakaalam, it only works that way. Pero kung na-expose na siya sa light, hindi na siya wala na siyang power sa iyo. Kasi binigay mo na sa Panginoon. Kinonfess mo na. Kasi ang sin, kasalanan, kung tinatago-tago mo, lalo siyang lumalaki. At kung ikaw yung may sin, either mahahawa yung iba doon sa kasalanan o mai-impluwensyahan mo yung iba. So, ang kailangan talaga sa fellowship, tanggalin mo talaga ang kasalanan. Confess your sin to one another. Honor each other, no? And bear one another's burden. Marami pa yan. Pag tinignan mo sa concordance, marami pa yung one another commands. Pero yan yung how we can serve. Okay? How we can serve the fellowship. Next slide, please. Yan ang summary. Basis ng fellowship, salvation, nature, sharing, symbol, the Lord's Supper, danger, yung sin, and our responsibility is service. Ang result ng fellowship is the joy of Christ. Sabi ni Christ dito sa 17:13, but now I came to you, and I say these things, the words, that they may have my joy made full in themselves. Kung gusto lang natin ng joy, yung kay Kristo na. Di ba? Actually, pag tinignan mo talaga, ang Christian life lang ang nagsasabi
na may joy. Okay? Maghanap ka na sa labas. Kung ano yung sinasabi nilang joy, walang joy doon. Iba yung buhay na right ka with God. Maayos, wala kang burden, nakakatulog ka mabuti. Di ba? Wala kang mga problema na talagang joy ni Kristo. Yun yung result ng magandang fellowship. Okay? Pag maayos yung fellowship, yan ang result. Meron tayong joy out of the fellowship. Kaya nga minsan nagtataka kayo bakit yung mga sa communist country, bakit nagpipilit pa yung mga Kristiyano na mag-meet na bawal naman, di ba? Binabawalan sila at pinapatay pag nahuhuli. Bakit? Ano pa talaga? Talagang pinipilit pa rin nila mag-meet. Yan ang namimiss nila, yung fellowship. Tayo hindi natin dahil relax tayo sa fellowship eh. Every Sunday meron tayo. Sila hindi. Yun ang namimiss nila. Kaya tayo, it's a privilege sa grasya ng Diyos na binibigay sa atin, na na-enjoy natin yung fellowship ng bawat isa. So, do your part, no? Doon sa fellowship. Isa ka doon sa part ng katawan na binigyan ng gift ng Panginoon at walang iba gagawa nun kung hindi ikaw. So kung hindi ikaw yung gagawa nun, hindi buo yung fellowship. Okay? Let's pray. Lord, maraming po salamat, O Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the fellowship, O Lord God, na binibigay ninyo, Lord, sa amin. Thank you, Lord, for the privilege and the grace, O Lord God, na na-enjoy namin ang fellowship ng bawat isa. And Lord, maraming po salamat, Lord God, for the joy, O Lord God, as a result of this fellowship, O Lord. Thank you, Lord, na patuloy kayo, Lord, ang nagbi-build up ng iyong body, O Lord God. Kayo din, Lord, ang nagtuturo sa amin. Kayo din, Lord, ang nagsusustain sa amin. Kayo din, Lord, ang nagpro-provide sa bawat isa. Thank you, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.